Hello guys, ako nga pala si Jack ng Jacktronics at ngayon nga meron tayo ditong ESP32 at isi-set up natin to guys sa ating Arduino IDE. At tinatanong nga ito ng isa nating kaibigan. No? So, nahirapan daw siya mag-install nito. So, testingin din natin kung connected siya dun sa ating PC. So, panoorin nyo guys. Hello guys, ang una nga natin gagawin para makapag-setup tayo ng ESP32 sa ating Arduino IDE. Syempre, download muna tayo ng Arduino IDE at punta tayo sa Google, type natin yung Arduino IDE. Tapos ayan, punta tayo sa website ng Arduino IDE. Pagkatapos yan guys, no, syempre download din natin yung latest version ng Arduino IDE. So ito nga ngayon ay 2.36, no. So syempre, pag download tayo niyan, dapat yung design para sa ating OS, no. So ang gamit nga nating OS is Windows 10. So yan, dinownload na natin. So download na nga natin kanina yan guys, no. Punta tayo ngayon dun sa ating folder ng ating na download, no. Hanapin natin. So eto na nga guys yung ating na download, no. So i-install natin to ngayon, yung ating na-download na Arduino IDE. So ito yung pag-i-install nito guys, no. Medyo mabagal yung ating PC kaya medyo matagal. Pero ipo-forward na lang natin to guys para mabilis tayo. So ayun na nga guys, no, at install lang natin. So ito nga guys, no, natapos na natin yung ating installation ng Arduino IDE. So i-run natin to guys. So pagbukas ng ating Arduino IDE guys, no, kailangan nating pumunta sa, dahil ESP32 nga yung ating i-setup dito. Pagka unang install nyo to guys, wala kayong makikitang ESP32, no, sa kanyang board manager. Pero kasi nakapag-install na tayo nung kanyang library, no. So meron na tayo dito ngayon. Pero pakikita ko pa rin guys kung paano to ginagawa. So punta lang kayo sa file, tapos preference, no. Then baba kayo, hanapin nyo tong additional board manager URL. So ilalagay nga natin to, yung highlight ko na yan guys, ipipaste natin dyan, tapos okay lang. After nun, punta tayo sa tools, tapos board, tapos board manager. Dito sa search guys, no, hahanapin nyo lang dito yung ESP32. So tatype nyo lang yan guys, no. So dahil na-install na natin, makikita nyo dito guys, na piliin nyo yung ESP32 by Expressive. So yan yung in-install natin dito guys. At kung makikita nyo nga dito guys, no, may remove na siya. So ibig sabihin install na siya. So itatry natin guys, isasaksak natin yung ating board ng ESP32. Pero guys, kailangan natin ng, so ayan, isasaksak natin. Kailangan natin ng kung anong klaseng connector yung meron sa ating ESP32, no. So ang connector nga nito is Type-C. So meron tayong hinanda ditong Type-C. Sasaksak natin to guys, no. So i-verify din natin. Pasensya na kayo, kulang yung kamay natin ngayon. Ayan, medyo mahirap pala, no. So isasaksak natin guys, no. Ayan, sasaksak natin. So boom, ayun, nakita nyo guys, milaw na yung ating ESP32, no. So para ma-verify natin guys kung ito ba'y na-recognize na or gumagana na sa ating gumagana na dito sa ating IDE, no, ng Arduino. So kailangan nating hanapin yung ating board manager at select natin yung ESP32 at select natin yung ESP32, tapos i-select natin yung ESP32 dev module. So ayun na nga,
nakita na natin. So may mga instances guys no na hindi lumalabas tong port. So ayan, nakita nyo guys no, yung ating COM is COM port 6. So ayan na nga guys, titignan natin guys no kung success yung ating installation. So gagamit tayo ng sketch ng board ID no, para sa hanapin natin guys. So punta tayo sa example, tapos browse natin sa baba. Ayun, may makikita tayong ESP32. Tapos hanapin natin yung chip ID na sketch no. So ayan, kuhanin natin yan. Medyo magulo pa yung tutorial natin guys no. So ngayon lang ulit tayo nakapag-content. So pagpasensyaan nyo na, pero madali lang to sundin guys no. So ayan, pag nakita na natin yung ating pero ba't wala pa yung ating, hindi pa lumalabas. Wait lang natin. So ayan guys, lumabas na no. Medyo mabagal talaga yung gamit nating laptop, at kaya ayun, medyo hintay-hintay tayo. So ito na yung sketch nung para makita natin yung ID no. So dahil connected na yan guys, i-upload na natin to sa ating so hanapin natin yung arrow na papunta sa right. So yung upload arrow, upload na natin. So ito nga pala guys no, bago tayo mag-upload, meron tong yung ating nabiling board, kailangan natin pindutin yung isang button dito no, yung upload. Kapag ayan guys no, kapag natapos na yung compiling, so kailangan matapos yung compiling. Then after matapos yan, pipindutin natin yung teka, hindi ayaw mag-zoom ayan, nakikita na ba? So ito, may makikita kayo dito na task switch no. So kailangan natin pindutin yan. Tapos dapat isusum natin yung ating alakihan natin para makita nyo guys. So ayan, nilakihan natin no. So patapos pa lang guys yung ating pagko-compile ng sketch nung get chip ID no. Ayan, wait lang natin guys. So ayan guys no, pinindot na natin yung upload button sa ating makikita nyo guys no, di ba? Nag-upload na yung ating sketch dun sa ating ESP32 no. So ngayon okay na. Para ma-verify natin kung nare-read niya, kailangan natin pumunta sa serial monitor guys no. So pag bagong setup yan sa inyo, ayan, makikita nyo ganun yung parang square. So kailangan nyo i-correct to 115200 baud rate no. So ayun guys, nakita nyo dito, lumabas na yung chip model natin. So this chip has 2 core no. Tapos ayun sabi niya, tapos yung chip ID. So yun lang guys, ganun lang kadali i-install yung ESP32 sa ating Arduino IDE, kahit na yung pinakabago no. So kung maghanap naman ng port, hindi nyo mapagana yung port, ililink ko na rin. So guys, ito yung pakikita ko lang sa inyo yung ating yung driver ng CP2101. Kasi nung first time kong inilagay ito guys no, lumabas yung error na naghahanap siya ng driver ng CP2101. So kung sakaling sa inyo lumabas, ilalagay ko na rin dito sa ating YouTube channel guys, para pwede nyong download and anytime yung link para ma-install nyo. So madali kayo makakapag-install ng
ng port, no, kung sakaling may error. So yun lang guys, maraming salamat at sana medyo magulo yung tutorial natin today, so hindi pa tayo masyadong organized. Sinusubukan ko lang uling mag-content. So matagal nga tayong nabakante sa pagko-content, so tayo lang din yung nag edit kuno nito. So ayun, sana magustuhan nyo, at syempre sana paki-like and share ang ating YouTube channel, at para naman syempre ganahan tayo pang gumawa ng maraming mga gantong klaseng content. So ako nga pala si Jack ng Jacktronics. Hanggang sa muli.